Marami pong nagtatanong sa inyo kung magkano po ba talaga yung inilabas naming pera sa paglipat dito sa apartment namin sa Amerika. So for today's vlog, isi-share ko po sa inyo kung magkano po ba talaga at magkano ang totoong breakdown ng ginastos namin sa paglipat dito sa apartment dito sa Amerika. So sana magustuhan nyo po yung video natin ngayon at welcome sa Kalentong Tocali Vlogs. Welcome po sa Kalentong Tocali Vlogs. Ako nga po pala si Bud and isa po akong Pilipino na nakatira dito sa Amerika. Simple lang po, kasama ng aking pamilya na katulad ninyo na nakikipagsapalaran at namumuhay ng payapa dito sa Amerika. Ang oras nga po pala ay alas 6:30 na ng hapon. Kung napapansin nyo po, medyo maliwanag pa kasi nagbawas po ng oras from DST, from Daylight Savings Time, umurong po ng isang oras. So sa ngayon, ang panahon natin ay talagang maliwanag pa. Ayun, nandito po ako ngayon sa unang patio natin. Nagre-relax at nagmumuni-muni. Ngayon, habang nagre-relax po ako dito, bigla akong naisip, nabasa ko dun sa mga comment na parang ang daming mga subscribers natin tsaka mga viewers natin na nagtatanong kung magkano ba daw talaga yung apartment na nirerentahan namin ngayon. So naisip ko na gumawa po ng maiksing vlog para i-share sa inyo kung ano ba talaga yung nakukuha namin or ano ba talaga yung nakuha namin dito sa apartment with the price or with the monthly price na binabayaran namin. So, isi-share ko po yun sa inyo ngayon para magkaroon po kayo ng idea if gusto nyo pong magpunta, if may plano po kayong lumipat ng apartment, or kung may balak rin po kayo, kung nasa Pilipinas po kayo, kung may balak din po kayong mag-immigrate very soon para may idea po kayo kung magkano ang kailangan nyong ihanda before kayo pumunta dito sa States. So, for the benefit po ng hindi pa nakakapanood ng mga previous vlogs natin, yung link po nahandyan sa baba sa description box below para po mapanood nyo or gumawa rin po ako ng simpleng playlist. Pag pinuntahan nyo po yung ating channel, makikita nyo po lahat doon. Naka-organize po yung ating house hunting and apartment hunting. Nahandun din po yung playlist natin sa pamamasyal, kung saan man po tayo dali ng ating mga paa, and lastly, yung pang-araw-araw na mga vlogs natin na dun po natin ina-upload. So, pwede nyo pong panoorin yon para magkaroon po kayo ng idea kung ano po ba talaga ang nangyari at bakit tayo lumipat sa apartment dito sa Amerika. So, just to give you a quick context po, last February 11, nakatanggap po kami dun sa property manager namin saying na hindi na po itutuloy ang aming lease. Dahil sa February 28, which is 2 weeks from that time, mag-a-up na po yung lease namin. Wala po kaming plano na umalis dun sa bahay dahil wala naman po kami talagang problema. Ang only issue lang po namin talaga is meron po kaming service request na hindi nila nagawa. So after a back and forth po na negotiation, for some reason, they decided not to forgo with our lease renewal. Only giving us less than 2 weeks para makapag-alsabalutan at lumipat ng ibang matitirahan. So kung iisipin nyo po, meron pong less than 9 or 8 days na lang po kami nung time na yon para umalis sa bahay at makapaghanap ng ibang matitirahan. So since February po ngayon, dito po kasi sa States, lagi pong binabase ang paglilipat ng mga tao sa season. Usually po, nagkakaroon ng mga bakanting rental properties pagka spring, which is falls on March and April hanggang summer po, hanggang June, July. So since February po talaga pumatak yung lease namin at kinailangan po naming umalis dahil ayaw na pong ituloy yung aming lease renewal nung property manager, wala kaming masyadong time para maghanap ng malilipatan. Sinubukan rin naman po namin na maghanap ng mga ibang rental properties pero ang problema, wala po masyadong options na papasok doon sa requirements namin. Kinount po namin kasi
yung mga ibang requirements base po dun sa mga kailangan namin, which is yung layo ng trabaho at layo ng eskwelahan ng aking anak. So, pinag-usapan po namin yun nung first pa lang na in case na hindi talaga tayo makahanap ng rental property at kung mamalasin tayo, kailangan nating bumalik sa apartment living. So, eto po kami ngayon, nakapaglipat, nakaraos, at nagse-settle down po kami hanggang ngayon. Pero ang importante po, wala po kaming stress at hindi po kami nahihirapan mag-isip kung saan po kami titira. While on that process, dumaan po kami sa mga proseso ng paghahanap ng bahay. Meron po kaming mga tinignan na open houses, meron din po kaming mga binisitang bahay, pero unfortunately, hindi po nag-fall through yun. So wala po kaming option kung hindi maghanap kami ng apartment na makukuha namin para makalipat before mag-February 28. At hindi naman po kami nahirapan maghanap base dun sa mga gusto namin at sa mga requirements na hinahanap namin. Nakahanap kami ng isang simpleng 2-bedroom apartment dito sa same city kung saan kami nakatira. So, dadako po tayo ngayon doon sa mga charges or yung breakdown na kung ano po at magkano yung mga ginastos namin doon sa process ng paglipat. So, initially, magsisimula po tayo sa application fee. So, kahit saan po kayo magpunta dito sa Amerika, meron pong application fee na tinatawag para ma-screen kayo first kung kaya nyong magbayad sa renta ng inyong rerentahang property. May it be condo, apartment, or rental house property. So, yun po ang fee na ibinabayad sa yun po ang fee na kailangan nyo munang bayaran para i-check ang inyong background. So, para dito sa fee na binayaran namin, nagbayad kami ng $365 initial application fee para ma-screen ang aming background. Yung process na yon hindi naman po matagal. So, kinabukasan, nagkaroon na po kami ng results after ng screening, and pag nakita na nila na capable kaming magbayad ng renta, bibigyan kami ng notification online. By the way, most of the time, yung process ng application is online na po talaga. So, hindi na po ganun kahirap. Hindi na po nyo kailangan magpabalik-balik sa apartment or dun sa property para matapos yung proseso ng application. Most of the time, online po lang talaga ginagawa yon. And pupunta lang kayo dun sa property, number 1, pag gusto nyo pong makita yung property mismo, at number 2, pag mag-move in na kayo. Next po dun sa kailangan nyong bayaran, after nyo po mag-clear dun sa background check, kailangan nyo na po magbayad ng security deposit. Dito po sa apartment na nirerentahan namin, ang bayad po sa security deposit ay $500. Para po dun sa mga hindi nakakaalam, ang security deposit po ay isang form ng deposit kung saan pwede nyo naman po siyang ma-reimburse or ma-refund pag aalis na kayo. Ito po ay isang form para lang makasigurado or magkaroon ng proteksyon yung landowner pagka merong unusual wear and tear doon sa apartment na rerentahan nyo pag mag-move out na kayo. Pwede po niya kasing gamitin yung perang yun na ipangpagawa at ipambayad doon sa mga gagastusin sa mga nasirang bagay sa loob ng apartment. Lastly, pagdating po doon sa pag-apply nyo at pagkuha nyo ng apartment, yung first month's fee or 1 month advance na po ang susunod yung kailangan bayaran. So dito na po tayo pupunta sa total amount ng renta na kailangan namin bayaran dito sa apartment na ito sa isang buwan. So ang binabayaran po namin dito ay $3,445 a month. Opo, alam ko po na masyadong malaki yung nirerentahan naming amount dito, pero ganun po talaga sa state of California, lalong-lalo na dito po sa Bay Area. Napakataas po ng renta dito at napakataas din po ng rental property amount na hinihingi ng mga homeowners or ng mga landowners dahil po marami ang demand, or in other words, mataas po kasi ang demand ng mga renters dito sa state of California. Aside from that po, mataas po talaga ang cost of living dito. Bakit nyo po na itatanong sa akin? Dahil po, nahandito halos lahat ang mga trabaho, lalong-lalo na sa field ng medicine, sa field ng technology, and sa field ng engineering.
Alam nyo po ba na yung lokasyon nitong area namin sobrang lapit lang sa mga headquarters ng Google, ng Facebook or Meta, at mga iba-iba pang malalaking IT and engineering companies na sikat sa buong mundo. So alam nyo na po yung amount ng renta na binabayaran namin dito sa apartment na nilipatan namin. Mag-move on naman tayo dun sa extra costs na kinailangan namin bayaran habang naglilipat kami dito. Unang-una, bumili po kami ng moving supplies. Ano po ba yung moving supplies na binili namin? Simple lang naman po, bumili lang po kami ng mga boxes at mga kahon na gagamitin namin para dun namin ilalagay yung mga kasangkapan namin sa bahay bago kami umalis. So bumili po kami ng total 35 boxes para makasigurado na mailalagay namin lahat ng mga gamit namin sa loob ng kahon. Siyempre, hindi na po kasama doon yung mga malalaking items katulad ng kama, ng TV, or yung mga iba pang furnitures na hindi magkakasya doon sa kahon. Mura lang naman po yung binayaran namin doon sa mga kahon. Ang isang kahon po ay nagkakahalaga ng 70 cents or 70 cents. At kung i-divide po natin yon, ang total po ng ginastos namin sa 35 pieces ng moving boxes ay $24.50. So hindi na po ganun kamahalan yung ginastos namin sa mga boxes, pero nakasigurado naman po kami na magiging safe yung aming mga kasangkapan. Lastly po, yung gastos na binayad namin doon sa movers. Kasi kung naaalala nyo po, nag-hire po kami ng movers dahil wala na po kami talagang oras para ilipat yung mga gamit namin na kami-kami lang. Or kahit po humingi kami ng tulong sa mga kaibigan namin, hindi po aabot dahil ang last day namin ay pumatak ng araw ng Sabado, which is yun lang po talaga yung araw na pwede naming gamitin para maglipat ng lahat ng gamit. So, minabuti na lang po namin na mag-hire kami ng professional movers para po matulungan kami sa mga malalaking kasangkapan at sa mga kahon na pinak namin para mas mabilis po yung proseso ng paglipat. Kung tutuusin po, worth it naman po yung binayad namin, pero hindi po namin talaga ini-expect na ganun kalaki yung aming gagastusin at this time. Ang ginastos po namin in total dun sa mga movers ay $670. Nagdagdag po kami ng $20 to make it $690 in total. Umabot po kasi ng 4 hanggang 5 oras yung aming pag-move mula dun sa luma naming bahay na nirentahan papunta dito sa apartment. 2 lang tao po na movers ang pumunta sa amin kasama ng isang malaking truck, pero kahit na po 2 tao lang ang nagpunta, efficient po sila at mabilis silang magtrabaho. So, kung i-add po natin lahat ng binayad namin, ang grand total po ng mga binayad or ginastos namin sa paglipat mula dun sa bahay papunta po dito sa apartment ay $5,024.50. Kung tatanungin niyo po kami, medyo nasaktan po talaga kami sa inilabas namin kasi unang-una, hindi po namin ini-expect na kailangan naming mag-move out dun sa bahay na tinitiran namin. Pero po, uulitin ko lang, para po sa peace of mind namin, minabuti na lang po namin talagang lumipat at maghanap ng ibang matitiran. Kahit na po nahirapan kami, wala na po kaming masyadong iniisip at tahimik ang buhay namin. Marami rin po palang nag-comment sa inyo tungkol dun sa renter's laws and nagpapasalamat po ako sa mga suggestions ninyo. May mga natutunan din pala ako sa mga sinabi ninyo or sinuggest ninyo tungkol sa renter's laws. Kaya sa ngayon, naghahanap na po kami ng hakbang para makakuha rin po kami ng some sort of compensation. Kaya wag po kayong mag-alala, okay lang po kami. Minsan po talaga nangyayari mga ganitong bagay na hindi natin inaasahan. Kaya ang moral lesson lang po ay kailangan talagang maging handa lang tayo anytime. At prepared po tayo sa lahat ng mga pwedeng mangyari. Marami din po palang nag-comment sa inyo na sana bumili na lang kayo ng bahay para hindi kayo mahirapan at hindi nyo ma-experience yung mga ganyang klaseng challenges na nangyayari sa buhay nyo. Totoo naman po yun. Yun po ang isa sa mga ultimate goals namin. Pero sa ngayon po, naghahanda pa lang po kami at masasabi ko po na hindi pa po talaga kami physically ready at financially ready para bumili ng sarili naming property. Pero sana po sa lahat ng mga well-wishers
at nagbigay ng comment sa inyo na makakaraos rin po kami. Sana po magdilang anghel kayo at sana very soon magkaroon po tayo ng sarili nating property na matatawag nating atin. Tignan nyo po yung labas natin ngayon dito. Maggagabi na po pero parang tanghali pa lang no? Ganito po ang itsura pagka malapit na mag-summer dito sa lugar namin sa Amerika. Sobrang maaraw, tsaka maaliwalas. So ayun po, sana po nagustuhan niyo yung video natin for today. Na-explain ko po sa inyo kung magkano in total yung nagastos natin sa paglipat sa apartment dito sa Amerika. And sa susunod po na vlog, antabayanan nyo po yung susunod natin na upload as ipapakita ko po sa inyo in totality or in a whole kung ano po ang makikita nyo at makukuha nyong klaseng apartment sa halagang $3,445 kada buwan dito sa Amerika, specifically dito sa California. So magkita-kita po tayo sa susunod na video. Maraming salamat po sa panonood and sana po mag-comment po kayo dito sa ating video ngayon kung meron po kayong mga questions, baka matulungan ko po kayo. And also, pag meron din po kayong suggestions and point of view, welcome po kayo mag-comment. Dahil pag nag-comment po kayo at nag-share po kayo ng mga experiences nyo rin po, marami rin po kaming natututunan and nagpapasalamat po kami sa additional information. So mula po dito sa Amerika, sa California, Bay Area, ito po si Bud and makita-kita po tayo sa susunod na video. Maganda po yung susunod nating upload. Maraming salamat po for watching. Kalentong to Cali Vlogs. Ingat po kayo lagi. Bye-bye!